Pinasimple ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang guidelines para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa Memorandum Circular na inilabas ng ahensya, mas inklusibo na ang programa para sa formal at informal economy. Ang mga detalye tinutukan ni Val Gonzalez. Nagpasya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na i-streamline ang mga lituntunin para sa pagpapatupad ng Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP para sa hanay ng low income at minimum wage earners. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang mga pinasimpleng lituntunin ay nakasaad sa Memorandum Circular No. 30 na nilagdaan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian noong 9 ng Agosto. Ang mga kinakailangan na lamang na mga dokumento para sa mga aplikante mula sa formal economy ay ang Signed Contract of Employment, Certificate of Employment with Compensation, Income Tax Return o ITR, duly signed Audited Financial Statement o Certificate of Tax Exemption. Para naman sa mga aplikante na galing sa informal economy ay ang certificate mula sa direktang employer, certification mula sa mga tanggapan ng gobyerno, association certification, business permit o barangay certification para sa mga nagmamay-ari ng maliliit na negosyo. Batay sa inaprobahan ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget, naglaan ng 26 na bilyong piso ang gobyerno para sa AKAP program, kabilang sa iba't ibang uri ng tulong na binibigay sa mga benepisyaryo ng AKAP ay ang medical, funeral at food assistance kasama na ang cash relief assistance. Mahigit sa 4 na milyong low income at minimum wage earners sa bansa, kabilang ng mga magsasaka at mangingisda ang nakinabang sa AKAP program ngayong taong 2024. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.